What's up? Welcome back din sa ating channel mga tol. Para sa isang namang reaction video dito sa Mobs Reaction TV. At ngayon ay pag-uusapan natin itong balita o video mula sa channel po ni Sa Iyong Araw. Okay. So sabi nga po niya dito mga tol, nakakalungkot na proclamation rally ni FPRRD at ng PDP laban Senatorial Balls. Alamin natin mga tol, bakit nga ba ito ang mga tawag dito, pinaka nakakalungkot daw. Bakit kaya nakakalungkot? Ano tawag dito? Na-boycott ba ito? O walang tao na dumating. Alamin natin yan, Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Sa Iyong Araw, mga tol. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so don't forget to like na rin po ang ating video. Maraming salamat sa inyo at mag-comment dyan sa ibaba ng inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So huwag na natin patagalin, alamin na natin, Eto, let's go. Grabe, nakakagulat ito. Bakit tila walang tao? Alamin natin. Bakit tila basketball court lang? Huwag nyo sabihin ganyan. Baka sabihin nila fake news. O ganun, huwag niyong pakita yung picture na walang tao. Baka sabihin, hindi pa kasi nagsisimula. Naman masyado naman talaga. Sabihin na naman nila, pinipake niya sila Alala ko tuloy, meron ako napanood na video, Sabi ni, sumisigaw si Andrew E. dun sa video. Tuma! Kete, sabi ng mga tao. Aba, imagine ninyo, ma'am, i-upload din natin yan, Ang sabi ba naman doon sa comment section, iba daw yung sinisigaw, Duterte daw. Sino ngayon nagpapakalat ng mga fake news? Diba? Sino nagpapakalat ng mga fake news? Alright, tuloy natin. Bakit nilalangaw na ang nilalangaw proclamation daw, rally mga tol, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng kanyang mga pambato sa Senado? Ilagay nyo ba naman si Kibuloy dyan? Nandiyan pa si Padilla. Diyos ko po. Rodriguez. Baboto ba kayo ng mga tao na ora-orada biglang tumalikod sa Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Nasaan yung loyalty niyan? Diba? Nasaan yung loyalty niyan? Kung sinasabi nyo na noon pa magkasama na kayo, bago pa mangampanya, magkasama na kayo. Tapos, all of a sudden, nagkaroon lang ng problema, bigla mong tinalikuran si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, dapat, kung nagkaroon kayo ng problema, inayos ninyo, total, magkasama naman na pala kayo ng matagal, bakit kailangan mong talikuran, kalabanin? So, tapos, masaklap niyan, doon ka pa tumakbo sa kalaban, partido. Diba? Imagine ninyo yun. Boboto ba kayo ng mga ganong klaseng tao na walang loyalty? Diba? Ito po, ating mga kandidato para sa Senado. Mabuhay po ang Alyansa sa Bagong Pilipinas. Yun, Alyansa. Suporta sa mga Duterte, wala na. Ayon daw po yan kay Gadon. Alamin natin yan. February 16, 2025. Bago lang to Fake news yan, fake news. Fake news daw. Ang katotohanang hindi mo kayang itanggi. Napansin mo ba? Nilalangaw na ang proclamation rally ng mga Duterte at mga senador nila. Kung dati napupuno ang malaking venue, ngayon, basketball court na lang ang gamit at kahit doon, ang dami pang bakanteng upuan. Parang barangay hall na nga lang Diba? Barangay hall na nga lang ata yan diba? Yung Halika,
Atin itong isa-isahin mga kaibigan. Makikita natin ito. Pagkatapos, ito pa kaibigan. Parang napakaliit lamang ng mga dumadalo. At kung mapapansin, may mga bakanting upuan pa May natutulog pa nga ayun may natutulog pa Ano ba naman yan? Diba? Ayun ayan, nakasulat. PDP laban, senatorial candidates. Tapos may natutulog pa Tinulugan. Alay niya, ayan isa. Dalawa tulog Diba? Imagine ninyo yan. May bata pa doon sa harap. Boboto na ba yung bata na yan? Diba parang mahakot lang. Ganun ba? Sa daming bakanting upuan, Ang daming bakanting upuan, Ayun pa sa dulo, may mga bakanting upuan pa ron, mga tol. Maluwag pa, maluwag pa, maluwag pa. May mga bakanting upuan pa. At isang maliit lamang na gymnasium ang ginagamit nila. Bakit? Okay, so titignan natin dito mga tol, maliit na gym ito. Okay, so may whole court. Tapos maliit na siguro, naman to, malaking gym naman siguro to. Huwag naman natin sabihin maliit lang yung gymnasium. Kaya lang, kung malaki to, hinati nila sa gitna. So, ayun, nasiksik yung tao doon. Nakompress na nga lang, kino-compress nila. Tapos, ang dami pang bakanting upuan. Sa harap, ayan sa harap, sa likod, ang daming bakanting upuan, Strategy yan mga tol, mga babayan, na kung saan, para magbukang maraming tao, i-compress nila yung tao, tapos ang bibidyoan lang nila o pipicturean lang nila is yung maraming tao. Ganun lang kasimple yun. Issue ang ginagamit nila. Bakit tila wala nang gustong pumunta? Noong kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, ang rally ng mga Duterte ay dagsa ng tao. Pero ngayon, kahit pilit nilang punuin, wala na yatang dating init. At kung ating mapapansin mga kaibigan, dati, napakaraming sumisigaw ng Duterte. Ngayon, ay tila napakaliit. Naku, ano nangyari doon? Senator Bato, bakit ganun lang yung tao dyan Ayan tingnan nga natin. Maraming sumisigaw ng Duterte. Ngayon, ay tila. Ayan naku po, ano yan nangyari dyan? Bakit tila na lang yan? Wala na ata ito 100 katao. Tapos ang luwag-luwag pa. Ang late na nga ng venue, di pa napuno. Ito naman yan. Napakaliit na lamang. Bakit? Ito'y tila dahil sa mga kasalanang hindi may tatanggi nila. At ito ang mga dahilan kung bakit lumayo na ang tao. May Philip Salvador pa dyan. Sa mga Duterte, una, mga kaso ng korupsyon. Saan nga ba napunta ang bilyong-bilyong intelligence funds? Bakit maraming proyektong hindi natapos pero milyon-milyon ang budget? Unti-unti nang lumalabas ang mga anomalya. Grabe meron pala neto. Duterte's Confidential Extraordinary and Intelligence Expenses. Grabe, bilyon-bilyon to mga tol 2020, 4.5 billion. 2021, 4.5 billion. 2022, 4.5 billion. Ba? Consistent. 2016, malit lang. 517 million. 2017, 18, 19, 2.5 billion na pare-pareho. Grabe. Napilit na itinatago noon. Idagdag mo pa rito ang kamalintunaan ng war on drugs. Pinangako nilang lilinisin ang Pilipinas sa droga, pero bakit maraming malalaking drug lord ang di man lang nakasuhan masyado? Sino lang ba ang napatay? Ang mahihirap, ang maliliit, habang ang malalaking isda nakalaya at nakinabang. Ito pa ay pasabog ni Lacson na may pinalayang drug lord daw sa panahon ni Duterte. Pangatlo ang pagyuko sa China. Habang ipinaglalaban ng ating Pangulo ang soberanya ng Pilipinas, bakit tikom ang bibig ng dating administrasyon nung inaagaw na ng China ang ating teritoryo? Yun na nga yun mga tol. At napag-alaman din natin, alam nyo ba? Nako, sa isang interview, sa nakaraang video natin, nasupalpal itong si Senator Bato, nung isang cabinet member ata ni Pinoy,
No, kasi sabi ni Senator Bato, matagal na yan dyan. Kanya, matagal na yung mga Chinese dyan nung panahon pa ni Pinoy. Eto, nasupalpal mga tol. No, ano sabi sa kanya? Oo, matagal na yung mga Chinese dyan. Pero sa panahon ni Duterte, lang sila nakapagtayo nung kanilang mga artificial island. Ganon. Kung gusto nyo mapanood yung video, nandyan dyan sa ibaba. Panoorin nyo yung link, no? Nandyan sa ibaba, ilalagay ko. Kaya yung nakaraang upload ko lang, panoorin nyo yan, mga tol. Ano ang kapalit ng katahimikan nila? Pang-apat, napagod na ang tao sa mura at pananakot. Noon, tila astig ang estilo ng pananalita ni PRRD. Pero paulit-ulit na lang, walang konkretong solusyon, puro pananakot. Hindi na ito epektibo. Samantala, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, habang ang dating administrasyon ay pilit pang bumabangon mula sa lumulubog nilang impluensya, mas nakikita ng tao ang tunay na liderato ng ating Pangulo ngayon. Kung ating mapapansin sa mga rally proclamation ni PBBM kasama ng kanyang mga potensyal na mga senador, mapapansin natin na talaga namang napakaraming mga tao, hindi mahulog ang karayom at tila mas dumami pa ang sumisigaw ng PBBM dahil nakikita nila ang malaking pagbabago sa ating bansa. Ating pangtingnan ang mga rallying ito. Dahil sa liderato ng ating Pangulo, tinutukan niya ang agrikultura, mas abot kaya ang presyo ng bigas. May plano para sa food security. Hindi binenta ang Pilipinas sa China. Mas matapang ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Pinalakas ang ekonomiya. Mas maraming foreign investments. Mas maraming trabaho. Kaya kung ating makikita mga kaibigan, napakalaki na ng discrepancy ng popularidad ng dating Pangulong Duterte sa Pangulo natin ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong ay, ano nga ba ang nangyari? Bakit lumulubog na ang mga Duterte? Yun ang malaking katanungan. Kaibigan, ang Pilipinas ngayon ay nasa bagong direksyon. Ang tanong, sasabay ka ba sa pagbabago o mananatili ka sa lumang sistemang puno ng pananakot, panlilinlang at kasinungalingan? Yun yun mga tol no. Kayo ba nandun pa rin ba kayo sa mananatili? Sabi niya dito, sasabay ka ba sa pagbabago o mananatili sa lumang sistemang puno ng pananakot, panlilinlang at kasinungalingan? Okay? So, alam nyo mga tol, mga ababayan, etong mga salita na to, pananakot, panlilinlang at kasinungalingan, ito yung ginamit nila dati. Kung matatandaan ninyo, hindi pa uso social media. Ito yung mga sistema o yung style na ginamit nila dati panglaban, o inakusa nila sa dating Pangulong Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr. Ano sabi nila? Nananakot daw, nanghaharas ng mga tao, niloloko raw yung mga mamamayan, at nagsisinungaling daw doon sa mga hidden wealth na yan. Pero napag-alaman na lahat ng yun pawang kasinungalingan lang din. Okay, anong ginawa ng taong bayan? Nagalit, pinatalsik sa Pilipinas. Okay? So ano nangyari nung nalaman nung huli na lahat pala yun mga fabricated lang. Okay, so ngayon ito sinasabi dito, sasabay ka ba sa pagbabago o mananatili sa lumang sistemang puno ng pananakot, panlilinlang at kasinungalingan? Kayo na ang magsalita dyan mga tol at i-comment nyo sa ibaba kung ano ang inyong opinion dito at kung bakit nga ba parang nilalangaw na yung mga proclamation rally ng PDP laban Senatorial Balls. Okay, so i-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright, so yan muli.
Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs Reaction TV. Peace. I'm out.